isa-isahin natin yung mga emails na natanggap ko from BPI regarding sa pag-secure ng mga bank accounts natin. Okay, so una dito na reminder ng BPI is strengthen your passwords. A unique and complex password helps protect your digital banking accounts. Basically, ang sinasabi lang dito is dapat yung password na ginagamit mo sa BPI is walang kapareho sa iba mo pang online accounts. Tapos, syempre may note lang dito sa ilalim na yung mga password na gagamitin mo din dito sa BPI is dapat hindi yung simple lang. Iwasan gumamit ng birthday, pangalan, o kaya mga simple number combination na madaling mahulaan ng mga scammer or ng mga hackers. Ako personally, ang ginagawa ko is gumagamit ako ng Avira Password Manager. Kasi dito sa Avira Password Manager, mag-add ako ng mga accounts ko, dito ko nilalagay. Kunyari ito, mag-add tayo ng bago. Lalagay ko dito is BPI. Ilalagay ko yung website ng BPI, bpi.com.ph. Then yung username ng BPI ko. Tapos dito sa password, ang ginagawa ko is nag-generate ako. O kaya, kung ayaw mong mag-generate, pwede mo ilagay dito kung ano yung password na gusto mo. Tapos gawin mo siyang complex para hindi maging madali sa hacker na mahulaan yung password mo. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, generate na lang para hindi na ako mamroblema kung paano ko pupunuin yung 40 characters na yun or yung maximum character na allowable dun sa isang online account. Ito yung isang example. So, ganito yung ginagawa ko sa mga online accounts ko. Sinusubukan ko yung maximum characters. So, ito yung example, 40 character password, tapos combination siya ng number, naka-activate, pati special character. Ito yung itsura ng passwords ko. Ako, personally, hindi ko alam yung mga passwords ko. Lahat ng mga passwords is nakasave dito sa Avira Password Manager. Ang tinatandaan ko lang na password is yung password ng Avira ko at saka yung master password ng Avira ko rin. Tapos nasa loob niyan is lahat ng mga bank accounts ko and yung mga online accounts. Let's say, ito yung gusto mong password, itap mo lang yung check. Itap mo lang yung check button sa taas. O kaya kung ayaw mo to, pwede mong i-refresh to, regenerate again. Tapos, masasave na yan dito. Then, tap mo lang ulit yung check sa top right para masave na. Tapos, in case na meron two-factor authentication yung isang online website, kunyari yung Google, so nilalagay ko rin siya dito. Kukunin ko yun sa settings ng Google account ko, yung mahabang code ng two-factor authentication doon. Tapos, ipipaste ko dito. Tapos, mag-generate to ng 6-digit code. Ipipaste ko naman doon para ma-activate na. So, next time na maglalagin ako dito sa Google account ko, is copying ko na lang yung 6-digit code na lalabas dito, na nagbabago-bago from time to time. Tapos, yun, para magkaroon ako ng access. Kahit na hindi ko alam yung password ng Google ko. Tapos, dito naman sa mga notes is nalagay ko dito yung buong information ng bank account ko. Mula sa full name na nakaregister sa bank account, secret question, secret answer, address nung branch. So, nilalagay ko yan lahat dito. Para in case naman na, kunwari, sa Saudi Bank ko, mag-add ako ng beneficiary, tapos papadalan ko ng pera to. Para makopya ko yung account number, so, kokopyahin ko lang yung account number na nilagay ko dito, ipapaste ko dun sa Saudi Bank ko para mapadalan ko na ng pera. Next reminder naman tayo from BPI. Ito, do not use public Wi-Fi for financial transactions. So, ano ba yung mga public Wi-Fi na to? Anything na free Wi-Fi wherein maraming tao ang nakakonect. Katulad sa cafe, coffee shop, airports, malls, pasok ko rin dito yung hospital, o kaya sa mga parks. So, may mga public Wi-Fi minsan dyan, o kaya sa MRT, let's say. So, yan, iwasan natin mag-conduct ng kahit anong transactions, o kaya pag-enter ng username and password. So, kunwari sa airport, pagbibili tayo ng eSIM. So, pagbibili kasi tayo ng eSIM, mag-enter tayo ng card details doon para mabayaran yon. So, yung mga ganon, dapat iniiwasan natin. Para ma-secure lang natin yung sarili natin kung nakakonect tayo sa public Wi-Fi is gagamit tayo ng VPN. Okay, so, kaya nakalagay dito, hindi naman tayo pinagbabawalan na kumonekta sa public Wi-Fi. Yung mga pag-transact lang, pati yung pag-login ng mga accounts natin, dapat iniiwasan natin yan. So, mga recommended gawin lang sa mga public Wi-Fi is yung pagnood sa mga videos, sa YouTube, pag-swipe sa TikTok, yung mga ganun lang, mga basic entertainment purpose lang. Dito marami nabibiktima yung mga kababayan natin.
do not click links. So, usually, di ba, may mga natatanggap tayong mga text messages, tapos yung iba may mga links. Pag in-open natin yun, mag-open yung mga fake websites ng bangko. I suggest na dapat tandaan mo kung ano yung official website ng bank. Kunyari dito sa BPI, bpi.com.ph. Pag dun sa website na makikita natin dun sa Google Chrome, sa web address bar niya, pag nagbago yun, hindi na bpi.com.ph, ibig sabihin, nabiktima ka na ng phishing scam. Tapos, usually, di ba, yan, mga promos, mga ganyan, o kaya something na emergency. Kunwari, may gumamit ng credit card, o kaya may na device login, tapos click here, mga ganyan. Kasi hindi lang naman sa text message nangyayari mga phishing sites eh. Mas marami yan sa mga emails. Doon natin matatanggap yung mga device login. Tapos tap here to recover account, ganyan-ganyan. Para mapalitan yung password. Tapos mag-load na yung fake website. Ang unang naman sila-check pag sa Gmail yan, pag na-receive mo yung email, dapat check mo kung saan galing yung email. Pag hindi mo nabasa yung bpi.com.ph, ibig sabihin, phishing email na yun. Tapos pag nag-load pa yung website, ito yung tatandaan mo. Sa pag-enter ng username and password ng mga bank accounts natin, dapat doon ka lang lagi sa BPI app. Huwag kang mag-enter ng username and password sa labas. Kahit saan pa yan, kung sa Google Chrome, iwasan mo na yan. Next naman is ito. Siyempre, maliban dun sa pag-alam natin kung paano i-secure yung mga bank accounts natin, dapat alam din natin kung paano i-secure yung mga ATM cards natin kasi konektado yung dalawa na yan. Ako, lahat ng mga physical cards ko, tinatakpan ko yung CVV. Tapos yung mga card details naman, sinesave ko din yan dun sa Avira ko para alam ko pa rin yung CVV in case na kailanganin ko. Pagdating kasi sa CVV ng card details natin, so at least pag nanakaw ng, let's say, ng merchant, yung card details natin, hindi kompleto kasi nakatakip yung CVV. Tapos yung card details din naman natin is makikita natin yan sa loob ng banking app natin. And ako personally, yung mga cards ko is pinapasok ko sa Google Pay o kaya sa MadaPay. Para pag bumibili ako sa tindahan, phone lagi yung pinambabayad ko. Ginagamit ko lang yung physical card kung legitimate yung tindahan. Kunwari, restaurant, fast food restaurant. At least yan, may ensure ko na hindi sila magnanakaw ng card details. Ito pa isa pang bagay na maraming nabibiktima. So, a reminder from BPI, keep your OTP private. Ibig sabihin, huwag mo sasabihin kahit kanino yung OTP mo. Ito isa pang bagay na maraming nabibiktima natin sa ating mga kababayan is yung pag-secure ng OTP. Never share kahit kanino, kahit na may tumawag sa'yo na nagpakilalang ahente ng bangko o kaya nag-provide siya ng magandang loan, ignore mo na kagad, ibaba mo na. Pati yung mga polis, minsan may nagpapakilalang polis dito sa Saudi, uso yan. So, kung police tapos cellphone number ang pinantawag sa'yo, ignore mo, ibaba mo na kagad para maiwasan mo makapagbigay ng OTP. Kasi usually ang ginagawa ng mga hackers is papatasin yung emotion level mo para lahat ng mga itatanong niya is sasagutin mo. Next naman, your card details are private. Keep them that way. Dito papasok yung mga fake website na nagpapakilalang legit website, lalo na yung mga online shop. Ito kasi yung madaling i-market, yung mga fake online shops na nagnanakaw ng mga card details. Recently, may nag-PM sa akin, nabiktima siya ng fake website kasi natutokso dun sa mga promos ng online shop. Pagdating sa mga online shop, mag-stick ka lang dun sa mga sikat, yung mga kilalang-kilala na. Yung Facebook, social app yan, hindi yan marketplace. Or, although meron siya marketplace, pero karamihan kasi is peke or mataas yung chance mo ma-scam. Mag-stick ka lang dun sa mga legitimate online shop, katulad ng Noon, Jarir, Extra. Kung sa Pinas naman, Shopee, Lazada. Stick ka lang dun para may iwasan mo mabiktima ng website na nagnanakaw ng card details. Tapos, are you sure you're talking to a real BPI employee? Pagdating naman sa mga tumatawag sa'yo na agent ng bank, legit man o hindi, ang sabihin mo na lang is ikaw na lang yung tatawag sa bangko para maiwasan mo mabiktima. Lalo na kung malaki-laki na yung pera mo dun sa bank account mo, para maiwasan mo makapagbigay ng mga sensitive information, ibaba mo na.